Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang tanghali po sa inyong dalawa. No? Tanong ko lang muna sa inyo, para sa inyo, ano bang pinaka-nakakatakot ba? Pag-ibig ba, utang sa pera, o kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-nakatakot dito at bakit? Siguro po para sa akin yung pinaka nakakatakot sa tatlong bagay na yun is yung pag-ibig or love. Kasi sa generation po kasi ngayon, parang hindi na ganun ka-strong yung foundation ng love. Parang may mga bagay po na hindi naman dapat inino-normalize, pero nano-normalize na siya ngayon. Yun po. Ikaw naman? Sa akin po, pera. Kasi po, syempre, yung pera po, yun na po yung nagpapaikot talaga sa mundo kung wala ka nun. Syempre, paano ka gagalaw sa mundo? Ganun po. Pero, kasi po, pag nagkahirap din po kasi magtiwala about sa pera, minsan po kasi hindi tinatakasan ka, ganun din yun na po alam ko sino yung pwede nyong pautangin at hindi. I see. Pero ito po, no, sa tingin nyo, meron ba yung trust issue sa mga tao sa paligid o hindi naman po? Sakto lang. Sakto lang ikaw. Sakto lang din po. Sakto lang din, no? Sa tingin nyo kaya, no, mahilig ba yung manood ng balita? Oh, not much. Pero pamilyar kayo sa nangyayari sa gera sa Iran at Israel? Medyo po, opo. Okay, ito. Halimbawa lang, kunwari kayo nandito sa lugar na to, naglalakad. Suddenly, akala mo, ba't pa yung liwanag? Tapos bigla na lang may sumabog. At yung pala, missile na tumama na lang at hudyat na pala, na nadami na pala ang Pilipinas, kunwari, sa mga gerang, nadami na lang talaga. Natatakot ba kayo na maritime madami sa makaguluhan yan? Opo, pero kung yun po ang mangyayari, di wala po tayong magagawa. Di ano na lang po. Kumbaga, learn to accept and di kung ano pong kaya niyong gawin, di yun po. Ikaw naman? Ako, syempre po, opo, natatakot kasi hindi, alam ko po na yung government po natin ngayon is hindi po ganun ka strong din yung foundation. Like, hindi niya po kayang, sa akin po, hindi po kayang protektahan ng government ng Philippines yung mga nasasakupan niya kasi yung mismong government po, yung mismong mga nakaupo is hindi po ganun ka hindi ka tiwa-tiwala. Oo. Okay, naiintindihan ko So, naman. yung ang ano po doon, di nasa tao na po yun kung ano pong gagawin nila kasi hindi nga po sila pwedeng umasa sa gobyerno. I see. Pero sa tingin niyo po ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po. Bakit kaya? Never naman po siyang magiging patas kasi syempre po, paano po siya magiging patas kung may mahirap, may mayaman, and sadya naman po talagang hindi dapat maging patas kasi po pag naging patas yan, wala pong magtatrabaho, wala pong aangat sa buhay, o ganun po. Ikaw naman? Same lang din po sa sagot niya. Kumbaga, if para magiging patas po yung mundo, magiging stagnant po. Like, kitang-kita naman na din po sa difference ng may hirap at mayayaman. Lagi po talagang may parang weighing scale. I see. Pero ito po, no, kunwari bigyan natin isang simpleng senaryo. Kunwari meron tayo kukumparang dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman dito. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter. Pero problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging iniiwan sa ere, siya ay laging inaapi. Pero mabuting tao po ito. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama. At ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao na wala namang kalaban-laban. Ang matindi pa dito, marami pa doon, ay dumadami pa ang kaibigan nitong masamang tao na to, marami pa doon, nagkakajowa pa, kahit red flag na nga, ugali nitong tao na to versus yung mabuting tao. Simple naman, tanong ko lang sa inyo, napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo. Ikaw? Opo. Bakit kayo ganun ng mga tao? Siguro po, nagiging gano'n ang mga tao kasi parang nabubulag po tayo dun sa image na nabubuo ng isang tao na ano ba? Like, mas kasi parang mas nagpo-focus po tayo dun sa ideal kaysa dun sa realistic na mga bagay. Tsaka po, ngayon po, sa social media kasi, more ang mga tao po ngayon is nagbe-base doon
Kumbaga po kung ano yung nakikita nila, gagayanin nila. Nagiging trending kumbaga. So, dun sila, ano ba tawag dun? Ginagaya po nila para makasabay. Ganun po. Mamili lang kayo dito sa dalawang kulay na to. Red or green? Tanong lang. Green. Bakit napili nyo green? Green for go. Green for go. Green for money. Wow, green for money. Parang sabi ko sa inyo, it's between red flag or green flag. Ay, green. Green talaga. Okay, ganito lamang yan. Sa tingin nyo, naawa ba kayo sa mabubuting tao? Opo. Depende po. Depende din. Kasi po may iba po kasing mababait na tao na alam na naman po nila na ganun yung ginagawa sa kanila. Pero hinahayaan po nila, kumbaga, ano nga? Tinotolerate nila. Yung ano, what you give is what you get. Tama ba? Mm-hmm. Ikaw? Yun po. In some instances po naaawa, pero yun, gaya din po ng sabi niya. Parang nasa tao naman po yung kung paano niya ite-take yung mga nangyayari sa kanya. So, regardless if mabait ka or mabuting tao, if yung situation mo is parang agrabyado ka na. Oo. Siyempre, as a human person, human being, maaawa ka talaga. Oo, pero ganito, sa tingin nyo, dapat bang mahalin ang mga mabuting tao po? Opo. Depende din. Depende. For me, hindi naman po lahat necessary na porket mabuting tao ka, kamahal-mahal ka din naman. Hindi ka po. Depende pa rin po talaga yun sa sitwasyon. Okay, naiintindihan ko naman. No? Kasi ganito, di ba na tayo tinuruan to tayong mga bata pa? Kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mong tao, hindi ka nila gaganyanin. Sa totoo, sila ang papahiya kasi alam nilang sila ang may mali kung bakit nila ginagawa yan sa isang tao. Pero sa panahon ngayon, mukhang baliktad na. Pag isang tao gagawa ng mabuti, minsan o madalas kapahamakan o pwede kamatay pa dahil sa paggagawa lang ng mabuti. Kapag isang tao gagawa ng masama, ay parang normal na lang lahat gumawa ng masama. So parang okay lang. Sa tingin nyo, napapansin yung ganyang trend na yan? Opo. Pero ito yung problema eh. Kung anong nauuso sa mata ng iba, inisip nila, tama na. Kasi yung nauuso eh. Kaya yun yung sinasabi nyo sa social media kung anong nakikita. Pero hindi ibig sabihin, kung anong nauuso ay laging tama. Marami doon ay kapahamakan. At sino ba nagsasuffer, to be fair? Lahat po tayo nahihirapan dyan. Kasi napakasimpleng bagay lang yan, ginagawang komplikado. Kaya talagang madalas ay hindi talaga patas. Ngayon, para mas nyo maintindihan itong mga sasabihin ko, sundan nyo itong mas madali kong tanong. Tanong ko lamang sa inyo. Kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi po. Wow, very confident. Bakit sa tingin nyo? Kasi lahat naman po ng tao may kasamaan po, hindi nyo po masasabi na pure yung isang tao. Dahil halimbawa po kami, hindi nyo naman po kami masasabing mabait na tao dahil lang po sa nakita nyo ngayon. Meron po kaming, syempre, may mga hindi po namin pinapakita na kasamaan din po namin. Ikaw naman? Ako naman po ay hindi po ako mabuting tao kasi, at saka, in the first place po, ano po ba yung basis natin para masabi na mabuti yung isang tao? Okay, speaking of that, dyan na rin pupunta sa sigurong tanong. Para sa inyo ba, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Kahit a word o kahit anong pinakamadali nyo maisip. Ano yung sabihin ng mabuting Siguro tao? para sa akin po is yung genuine. Ikaw naman. Yun na din po. May ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Ay, naku po, hindi. Ay, hindi. Hindi po ako nagbubukas. Pero nagsusearch naman kayo kay Google or kay AI kung hindi nyo alam isang salita. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. No? Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw siyasaktan na tao kahit sanggol. Kung tama talaga ang sasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga mabilis na tanong nito. Halimbawa lamang, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes, opo. Yun ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan ang matuloy isang bata ang magsinungaling. Kaya talaga tayo dito guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lang ng gamit, mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo lang binalik, or nangopia ka, nagpo-quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Oh, kunwari lamang no, nandiyan na yung police station sa Dikalayan, kunwari lamang no. Sa totoong buhay, baka lahat tayo nasa kulungan na sa kaso ng pagnanakaw ng lapis, ballpen, o baka nangopia sa katabi, dahil nagnakaw ka ng sagot. Maaaring nakatawa siyang tingnan, pero sa totoong buhay, may trust issue ng mga tao sa atin kasi madali tayong matukso sa mga ganyang bagay. Ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya lataga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo binakaranas na magalit isang tao? Opo.
Nawawala ba ang Yes. stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo stress. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo o niloloko kayo ng isang tao, no? Siyempre, kala ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok o manampal ng tao, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, sabi kasi nga dito, hindi man tayo nakapatay ng tao o manampal sa harap-harapan, nakapatay naman tayo ng masasayang na salita sa isip lamang ng isang tao. Kaya lamang, lahat tayo guilty kasi tayo po ay nakapatay na ng masasayang na salita sa puso ng isang tao. Kaya lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, Opo. naglalakad kayo, bigla kayo nagulat na pa-OM, alam niyo na yun. Ay, hindi po. Pag nagugulat lang, nadapa ka lamang, bigyan mo ng Ay, dinamay. hindi po doon, pero nagagamit po namin sa ibang bagay. Like for example. Hindi, curious lang ako. Like for example, saan? Like, pag po nagkakabiruan po kami na, wala po, may gagawin po kami na, parang, hindi naman sa, siguro po na pagka yung nagkakaroon ng parang kasiyahan yung mga, yung kami magkakaibigan, para na-bring up po namin si Lord. So parang narinig ko na yan, no? Pero kasi ang totoo dyan, ganito lamang po yan, no? Mahal niyo ba ang nanay niyo? Okay. Okay naman, banggitin niyo rin ang pangalan ng nanay niyo sa walang kabuluhan din. Kunwari, nadapa lang kayo, nagulat na lang kayo, napa-OM, pero pangalan ng nanay niyo, wala naman siyang kinalaman. Okay lang banggitin yun? Bakit hindi? Kasi nanay ko siya po. Dahil? Nanay ko siya. Same lang din po nung sa hindi pagbanggit sa pangalan ni Lord kapag yung... Exactly, kasi hindi nyo kayang gawin yan dahil mahal nyo po ang mga loved ones nyo. Nirespeto nyo sila, kaya hindi man talagang normal na binabanggit yan sa walang kabuluhan. Pero sana gayon din po yan sana sa Panginoon. Kasi siya naglikha ng napakagandang lugar na to. Oo, ang init ng panahon nga po talaga. Pero hindi ibig sabihin, mumurahin natin ang pangalan ng Panginoon. Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, lahat taga tayo dyan ay guilty. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko sinisiraan, hindi ko inuusgahan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Parang salamin po yan sa atin. Sa tingin nyo kaya kunwari, halimbawa, mamamatay kayo for example, at aharap kayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa nyong kasalanan or innocent kayong tao? Guilty. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay for example? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Well, I cannot say naman po. Tsaka hindi po ako, personally, hindi po ako naniniwala na merong impyerno. Okay, ganito lamang yun, no? Halimbawa lang, kunwari may isang kriminal, halimbawa, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng mga pulis at siya dinala sa korte. At itong kriminal na to, ito ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa ginagawa kong kasalanan, pero hindi po niniwalang may kulungan. Abay, maiinis ang judge sa'yo, sasabihin, anong hindi mo alam? Pero alam mo yung ginagawa mong krimen, pwede kang mapahamak. At yan ang nangyari sa'yo, so kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan kahit hindi siya maniwalang may kulungan. Tama po ba? Pero po kasi, Go hindi naman po porke nasabi na, halimbawa po nga, nagkaroon, may mga kasalanan, hindi naman po ibig sabihin is, hindi na po magbabago yung tao. So, hindi rin Hindi nyo na po ako naman. masasabi na pag namatay po kayo ngayon, ay diretso po kayo kung pwede na po kayo mamili kung saan po talaga, nakadepende rin po yun kung ano po yung nasa utak nyo at nasa puso nyo. Ayun po. Kasi po, nagkaroon ng change. Opo. I see. Para lang mas natin maintindihan, parang ganito lamang yan. Kayo ba'y nakaranas minsan magpakulo ng tubig? Ikaw? Opo. Nakita mo, di ba, kumukulo yung tubig niya, no? Pero sa tingin mo, parang gusto mong maranasan kung talagang totoong mapapasok ka. Kasi, ay, hindi ako niniwala na mapapasok. Pero susubukan kong idudot ko yung daliri ko doon sa kumukulong tubig. Gagawin niyo po ba yun? Kahit sabihin niyo gusto mong patunayan na para hindi maging totoo. Gagawin niyo po ba yun o hindi? Hindi po. Ikaw? Hindi po. Bakit hindi? Ay, siguro po. Opo. Seryoso ka? Intrusive thoughts. Opo, yun. Intrusive thoughts. Pero paano kunwari, halimbawa gusto mong tumalon dyan sa building na yan, kunwari. Ay, hindi naman po. Siyempre, alam ko yung, like, i-weigh ko naman po yung, Yun nga, ikaw, gagawin mo pa rin? Hindi rin po. Kasi knowing nga, alam mo, pwede talaga tayo mapahamak. Naintindihan ko yung tinatawag nating intrusive thoughts. Pero, siguro naman, sapat na para mapatunayan na may mga tao minsan napahamak na dito, alam na napaso, may na ganitong nangyari.
So, hindi mo kailangan ng patunayan na kasi totoo ang nangyayari. Ngayon po, ganyan din po, ang isang criminal, di niya pwede sabihin, "Ay, hindi ko iniwan sa kulungan," pero ang totoo, may batas, may guilty or not guilty, may tama or mali, pwede siyang mapalaya, pwede talaga siyang ikulong. Kasi hindi man nagbabago ang realidad na nangyayari sa paligid. Tama po ba? Diba? Ngayon po kasi, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi kasi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, o iba pang mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin yan daw or sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kailan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang po kayong dalawa, lahat po tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Hindi po. Kasi po, as a person, alam niyo na naman po yun. So, nasa action, alam niyo na po sa actions niyo kung saan kayo mapupunta. And I believe naman po na God has a way to forgive everyone. Nakadepende na lang sa inyo yun kung paano kayo magsisisi sa lahat ng ginawa niyong kasalanan. Ikaw naman? Ganun lang din. Kung diretso Ganun. po ako doon, wala na po akong magagawa kasi Kumbaga po, na kay Lord na po Opo. yung talagang, kumbaga, siya naman din po yung nakakita, siya yung pinaka nag-decide kung ano mangyayari dun sa tao na yun. Pero siguro tayo as a person, as mga tao, alam na na, hanggat buhay tayo, and alam natin na may mali tayong nagagawa, it's never too late para mag-make up for it naman. Okay, naiintindihan ko naman po, no? Pero ganito lamang yan. Sa tingin niyo po ba ang Panginoon ba nagsisinungaling? Hindi po. Kasi syempre, dahil kung nagsisinungaling ang Panginoon, wala nang katotohanan, wala nang kaayusan tong mundo na to, wala na lahat. Pero whether we like it or not, ang lahat ng sinasabi ng Panginoon ay totoo. Dahil sabi sa Bible, ang Panginoon po, kailanman, hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Pangalawa, hindi rin siya ang author ng sin. Tayo po ang gumagawa ng kasalanan, kaya lahat po taga tayo ay damay-damay. At pangatlo, hindi rin po ang Diyos ang nagtutukso para tayo gumawa ng kasalanan. Tayo po ang nagtutukso, kaya minsan nadadamay din ibang tao pag may nagawa tayong kasalanan. Ang gusto ko lang iparating, whether we like it or not, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to, pero don't get me wrong po. Wala akong masamang intention. Ako lang po nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo rin. At napansin kong hindi nyo ito pinili ito, no? Natatakot ba sa kamatayan? hindi po. Bakit hindi? For me po kasi kung oras mo na, edi kung di mo pa nagagawa ang bagay na gusto mong gawin sa mundo, sad to say, pero yun na po yun eh. Hindi nyo naman po mapipigilan kung mamamatay ka na ngayon, ganun po. Ikaw naman. Ako naman po, parang firm believer po kasi ako na kapag namatay ka, parang dun pala mag-start yung buhay mo. Paano mo sabihin mo start pa lang ang buhay mo? Hindi, parang kumbaga po kasi ngayon is, alam naman natin na yung life natin is hiram lang natin kay Lord. Mm. Then, syempre, pag binawi niya yun, nandun na tayo kasama niya. So, Wow. Okay. So, ganito ka lang kasi yan, no? Kasi ang totoo po kasi ay ang Panginoon po, lahat ng sinasabi niya, lahat yan ay totoo. Yes, totoo, ang Diyos po ay mapagpatawad. Totoo, bibigyan talaga tayo ng pagkakataon yan. Hindi yan talaga mali. Subalit, mayroon ring karakter ang Panginoon. Galit din siya sa kasalanan at makasalan tulad natin. Ibig sabihin, hindi lang kayong dalawa, lahat po taga tayo ay may kapahamakang ginagawa dahil sa nagawang kasalanan. O, syempre, whether we like it or not, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Huwag naman sana, bigla sa gitna ng interview, bigla kayong pagsakantong poste ng kuryente at biglang mangyari na lang. O huwag naman sana, biglang masagasahan kayo ng sasakyan na hindi mo kayo tinatakot, pero ito ang realidad ng mga nangyari sa atin. Pero syempre, God forbid, sana walang mangyaring masama sa atin. Dahil yan yung dahilan, bagamat may impyerno, may hell, may justice, may isang salita kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo lahat. Hindi yung salitang mercy, M-E-R-C-Y, ano sa Tagalog nun? Maawa. Tama, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. When you say po mercy o awa, yan ay paghihingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo kayo makasalanan, inamin mo kayo mahina at ikaw humingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Sa totoo, yan ang kailangan ng tao yan kasi kailangan natin Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kung wala siya, wala talaga tayo dito, wala talaga yan.
Imagine mo, dapat nga totoo, ginigera na tong Pilipinas, kung tutuusin, di ba? Ng China, example lamang. At hanggang ngayon, hindi ito mangyari. Dahil yan sa awa ng Panginoon. Binibigyan talaga tayo ng tsansa na mabuhay tayo at makilala natin sana po ang Panginoon. Kaya lamang, ito nga yung punto. Siyempre, ang bad news talaga, may impyerno, at ang good news naman, dahil sa awa ng Panginoon, ito yung tanong na magbabago sa lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa ay makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Inako niya po yung kasalanan ng mga tao, nagpapako siya. Naniniwala ka doon? Hmm. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binawis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Nung siya'y nagkatawang tao, wala siyang hinangad kundi mahalin lahat ng mga tao tulad natin. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, pero nung ginawa sa kanya, siya ay pinatay ng mga tao, pinahirapan, at ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan. Pero noong pa man, si Jesus ay Panginoon na talaga. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas daw isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para daw tayo maligtas daw, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo, bagamat ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. Una, nilagay yung salitang repentance. Ano sa Tagalog? Mahina ako sa Tagalog. O hindi nyo sure? Hindi niya. Okay lang yan. When you say repentance sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lang yan. Kapag ba kayo nagkasakit, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Ah, Pag kayo nagkasakit, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? paano pong... Kunwari, nilagnat ka, makapunta ka ba dito sa lugar na to? Depende po. Depende. Realistically speaking po. Oo. Opo. Seryoso. Siguro depende po siya sa lala nung sakit. Opo. Okay, naiintindihan ko, pero syempre, yung iba sasabihin nila, hindi. Kasi in the sense na, mapapahamak ka pag lumalala na masama ng pakiramdam mo. So, anong ibig sabihin, kailangan natin gumaling. Pag tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan lagi, patuloy tayong lumayo sa kasalanan, at babaguhin ating isipan. Ang tawag kasi dyan ay turn away from sin and change your mind. Yan yung repentance. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagwating dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, ibigay tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, ito na lang po yung mga mabilis kong tanong ko na lang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ang napag-usapan po? Opo. Ito lang po, no? Okay na po maging honest, no? Do you think ba na-offend ko ba yun sa ating napag-usapan? Hindi naman po. Hindi naman. po. Meron ba yung privacy sa inyong mga bahay? Opo. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Ganda lang. Pag nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba? Araw-araw, di ba? So, sana, ganyan din po sana sa Bible. Sana mabasa natin yung kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon sa atin lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon and of course, makilala natin yung mga taong magmamahal talaga sa atin at yung magdudugtong talaga sa buhay na ating pinupuntahan natin. Ang gusto ko lang iparating, ang Panginoon dapat ang maging sentro ng buhay natin. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin, lahat po tayo guilty, hell ang naghihintay sa atin, lahat-lahat. Pero ang mabuting balita, marami namang maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong dalawa po ay maliligtas, kung kayo po talaga ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? So, walang katanungan po. O pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa po. Stay safe po sa inyo. Stay rehydrate po. At ingat po kayo. God bless po. Salamat po. Thank you po. Thank you po.